Alam mong mali lahat ng to, Manong Berting. Pilit na seryoso kong wika habang nasa loob kami ng supply room nang minsang nag-overtime ako sa opisina. Tanda ko pa kung paano ako yakapin ng isang janitor na para bang asawa niya ako. Hindi ko lubos akalain na papatol ako sa isang katulad niya. Mataas ang standard ko sa lalaki. Pero tila nawala ang lahat ng yun nang makilala ko siya. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo, Miss Callie. Isang pagbati sa lahat ng mga listeners from Makati na tulad ko. Ako man ay isang tagapakinig din sa mga kwentong binabahagi rito. At ngayon, hindi ko inaasahang magkakalakas loob din akong ibahagi ang aking karanasan sa inyo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Mika, 31 years old, may asawa at 2 anak. Maayos naman ang buhay namin ng aking asawa na si Elmer. Isa siyang supervisor sa isang kumpanya ng mga appliances. Ako naman ay admin assistant sa isang private firm dito sa Makati. Simple lamang kami. Hindi marangya, pero komportable at kontento sa buhay. May sarili kaming bahay, may kotse, at sapat na ipon para sa kinabukasan ng mga anak namin. Kung tutuusin, wala na sana akong hahanapin pa. Pero aaminin ko, matagal ko nang ramdam na may kulang. Madalas kasing busy si Elmer, palaging pagod, at kapag umuuwi, ay halos wala na kaming oras para mag-usap. Minsan naman kapag nagkakasabay sa pagkain, ay bills at trabaho ang topic namin. Ilang beses na nga lang sa isang buwan kaming nakakapag-bonding bilang isang pamilya. At hindi na rin kami nakakapag-date bilang mag-asawa. Kumbaga, nawala na ang kilig at romance sa buhay naming mag-asawa. Dahil doon, tila kusang naghanap ng kalinga at haplos ang katawan ko. Pero hindi ko akalain na sa ibang lalaki ko mahanap ang lahat ng yun. Doon dumating sa eksena si Manong Berting. Hindi niya tunay na pangalan. Si Berting ay may edad ng janitor sa opisina namin. Nasa mga 40 na siguro. Medyo maitim ang balat, payat, pero matipuno ang braso. Hindi siya gwapo sa pamantayan ng marami, pero may dating siya ng pagiging masayahin, makulit at mapagbiro. Lagi siyang may baong mga biro at hirit sa akin. Noong una, wala lang sa akin. Pero habang tumatagal, ay tila nagbibigay ito ng pahiwatig sa akin. Good morning po, Mamika. Bati niya habang binamapang sahig sa hallway. Good morning din, Berting. Sagot ko naman sa kanya na may pagkaseryoso, pero sinabayan niya ng biro. Hindi yata bagay sa'yo yung seryoso, iha. Mas maganda kang tingnan kapag nakangiti. Napahinto ako. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiilang. Pero ang totoo, tila nakiliti ako sa sinabi niya. Bihira na kasing may magsabi sa akin ng ganoon. Hala ka, baka marinig ka ni boss. Sagot ko na lang nang nakatawa rin. Ay ano naman kung marinig? Totoo naman ah. Bawal na bang magsabi ng totoo? Iyon ang unang beses na may kakaibang gumuhit sa katawan ko. Hindi ko man aminin, pero parang nag-blush ang pisngi ko ng mga oras na yon. Mula noon, tuwing makakasalubong ko siya, may banat at biro na siya palagi. Ma'am, mas mabango pa kayo sa bagong wax na sahiga. Oo nga pala ma'am, ingat ka, baka madulas ka. Sobrang kinis kasi ng sahig ngayon, parang kutis mo. Napapaling ako tuwing ganoon siya, pero hindi ko rin mapigilang mapangiti. At sa bawat ngiti ko, alam kong lalo siyang nagiging matapang na humirit ng mga ganun sa akin.
Hanggang isang hapon, habang nagmamadali akong lumabas ng opisina, inabutan ko siyang nag-aayos ng mga kalat sa pantry area. "Ma'am Mika, pauwi na kayo?" tanong niya. "Oo, Berting, ikaw, overtime?" "Opo, sanay na rin naman. Pero mas masaya sana kung may kasama." Sabay kindat ng matanda. Hindi ako sumagot nung time na yon. Tumalikod na ako kaagad. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong nagsisimula ko ng magustuhan kung paano ako ituring ni Manong. Hindi ko rin alam kung bakit parang hinahanap-hanap ko na ang presensya ng matanda sa opisina. Sa bawat araw na dumaraan, mas nagiging pamilyar na rin siya sa akin. At may mga gabi na rin na siyang iniisip ko na kasama ko sa kama, hindi ang asawa ko. Isang tanghali, pumunta ako sa baba ng office para uminom ng kape. Doon ko siya nadatnan. Nagliligpit ng mga baso. "Uy, Ma'am Mika, mukhang pagod kayo ah," bati niya. Sanay na Manong, trabaho, deadlines, alam mo na, sagot ko habang nagtitimpla. Maya-maya lumapit siya. Kunwari inaayos ang mesa sa tabi ko. "Alam mo, Iha, hindi bagay sa'yo yung laging stress. Sayang yung ganda kung puro trabaho lang ang iniisip." Natawa ko ng mahina sa pambobola niya. "Kayo ho talaga, puro bola." "Hindi bola yun, Iha. Noon pa man, napapansin na talaga kita." Pabulong niya. Napalingon ako bigla sa sinabi niya. Pansin kong lumapit din siya. Pero imbis na umatras ako, nanatili lang ako roon. Siguro dahil curious ako. Siguro dahil gusto ko lang maramdaman ulit na may nagbibigay atensyon at nagbibigay ng ganong komento sa akin. Napaisip ako. Kailan ba ako huling tinitigan ng asawa ko? Na para bang ako ang pinakamaganda sa lahat ng babae. Manong Berting ha?" Mahina akong sabi na parang may babala. Kumiti naman siya at sumagot ng pabulong rin. "Hindi naman ako bangaagaw ng asawa, ma'am. Alam kong hanggang titig lang ako. Pero kung okay lang sa inyo, andito lang ako." Parang may dumaloy na kuryente sa katawan ko nung oras na yon. Agad kong kinuha ang kape at umalis. Pero bago pa ako makalayo, muli siyang nagsalita. "Ma'am Mika," tawag niya. Mas lalo akong natutuwa kapag nakikita kang nagbibigil na ngumiti. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o matutuwa. Pero hindi ko na siya sinagot. Pero sa elevator, habang nag-iisa ako, hindi ko mapigilang ngumiti dahil sa matandang janitor na yon. Hanggang isang gabi, halos kami na lang ang tao sa building. Dumaan ako sa lobby. Nataong siya naman ay nagmamap nung oras na yon. "Late ka na naman uuwi, Iha?" tanong niya. "Opo, may hinahabol kasing deadline, Manong eh." "Sayang, ang ganda mo pa naman ngayong gabi, ma'am. Sayang kung mapapagod ka lang sa trabaho." Napahinto ako. Tumingin ako sa kanya at sa paligid. "Manong Berting, baka may makarinig," bulong ko. "Wala yan, Iha. Tayo lang ang nandito at kahit meron, sigurado ko maiinggit lang sila." At doon ko napagtanto na hindi na ito simpleng biro lang. May halong hangarin ang matanda at ang mas nakakatakot, hinahayaan ko lang siya. At hindi ko na alam kung paano nangyari na kung dati umiiwas ako, ngayon natututo na akong sumabay sa kanya. Isang hapon, nasa photocopy area ko. Biglang dumating si Berting, dala-dala yung map niya. "Uy, Ma'am Mika, basa pang sahig, baka madulas ka. Sayang naman yung legs mo kung mapipilay lang." Napatingin ako sa kanya. Nagkunwaring naiinis. "Naku, Manong Berting ha, puro ka nalang kalokohan." "Pero biro, Iha, kung ako nga ang sahig, papayag na akong apak-apakan mo araw-araw eh." Napatawa ko nang hindi sinasadya.
Ikaw talaga, Berting? Aba, ngumiti rin si Mama. Ibig sabihin ba niyan napapasaya na kita? Napapailing na lamang ako sa sinasabi niya nung oras na yon. Sabay alis agad. Kinabukasan, nagkasalubong kami sa elevator. Siya ang nagdala ng mga basura sa basement. Ako naman ay pauwi na. Kami lang dalawa sa elevator ng oras na yon. Ang bango mo naman, Iha. Bulong niya bigla. Ha? Galing lang ako sa office. Amoy stress nga ako Sambit ko. Hindi pero gusto mo ba ng banat ngayon? Yung nakakawala ng stress? Sabi niya. Sige nga, sample nga. Sagot ko na parang hamon. Sige, pero wag kang magagalit Ang iniisip ko ngayon, kung ako lang sana yung unan mo gabi-gabi, di ako sana ang unang nakadikit sa'yo bago pang mister mo. Parang biglang nag-alab ang paligid ko nang marinig yon. Kahit alam kong biro lang, ay iba ang naging epekto sa akin. Berting, loko ka talaga. Sabi ko at ngumiti akong nahihiya. At doon niya nahuli na hindi na ako umiiwas sa kanya. Isang gabi, overtime ulit ako. Wala nang masyadong tao sa opisina. Tahimik na maliban sa ugong ng aircon. Maya-maya, dumating si Berting dala ang timba at mop niya. Oh, Iha, late na Hindi ka ba susunduin ni sir? Busy rin siya manong May dinner meeting daw. Naku, kung ako yan talaga si sir, babantayan kita. Baka may kung sinong gutom at maisip kang kainin. Biro niya. Natigilan ako sa biro ng matanda. Alam kong ibig niyang sabihin sa biro niyang yon. Kaya apektado rin ako. Pero bakit parang gusto kong tutuhanin niya ang biro niya? Maya-maya, umupo siya saglit sa mesa sa tapat ko. Parang wala nang pakialam kung may makakita sa amin. Napangiti na lang ako at umiling. Kunwari ay nag-aayos ako ng gamit. Nang bigla siyang lumapit para abutin yung folder na nahulog malapit sa paa ko. Nang iabot na niya, medyo naghawakan ng kamay namin ng di sinasadya. Sorry, Iha, sabi niya. Pero hindi niya agad binawi yung kamay niya. Ako na mismo ang nag-alis, sabay iwas ng tingin. Okay lang ho. Pero naramdaman ko na nakatingin lang siya sa mukha ko. Nang lumingon ako, nandun yung mga mata niya. Tuloy-tuloy lang, walang takot. Iha, sabi niya na halos bulong. Kahit isang beses lang sana kung di ka magagalit. Parang natuliro ako sa kinatatayuan ko ng ilang segundo nung bumulong siya ng ganun. Berting, may asawa ko at... Pero bago pa ako matapos o bago ko pa matapos ang sasabihin ko, namalayan ko na lang na dumampi ang labi niya sa akin. Nagulat ako at umatras agad. Baka may makahuli sa amin. Nakita ko rin ang kaba at pagnanasa sa mukha niya. Pasensya na po ma'am, hindi ko po sinasadya. Pagkasabi niya noon, tumalikod ako sa kanya. Hawak ang bibig ko na parang may kasalanang ginawa. At sa isip ko, oo nga, mali yun. Pero bakit parang ayaw kong pagsisihan. Simula nung gabing yon, iba na ang tingin ko kay Berting. Hindi na siya basta-basta lang janitor sa paningin ko. Sa tuwing magkakasalubong kami, may sariling lihim na mundo na kaming dalawa. Ma'am, tikman mo to, akong gumawa niyan. Alok niya sa sandwich, nadala isang tanghali sa pantry ng aming opisina. Natawa ako at napatingin ako sa kanya. Sabay kumagat sa sandwich. Hindi masama. Pwede na. Pagkasabi ko noon, lumapit siya at bumulong sa akin. Kung asawa mo ko, hindi ka lang busog, satisfied ka pa. Talaga lang manong Pabulong kong sabi pero natawa na rin ako. Nung time na yon, hindi na ako umiiwas. Sumasabay na rin ako sa delikadong laro nito. At nagpalitan na rin kami ng numero ni Manong. Kinagabihan,
Overtime ko. Habang nagkukunwaring busy sa mga files, tinext ko siya. Nasa office ka pa, Manong? Mabilis ang sagot niya. Oo, Iha. Gusto mong puntahan kita? At yun nga, dumating siya agad. Bumungad agad ang mga jokes niya at halos buong oras, nagkukwentuhan lang kami sa cubicle ko habang nagkukunwaring nagmamap siya malapit sa akin. Simpleng ngitian kapag walang tao. Mali, pero nakakagising ng diwa. Pero hindi lahat bulag. At hindi nakakaramdam. Mika, lapit sa akin ang office mate kong si Jenny. Isang close friend ko at parang ate na rin. Napapansin ko lang bakit parang lagi yatang umaaligid si Berting sa'yo? Ha? Hindi naman. Siguro kasi madalas akong mag-overtime. Siya lang kasi yung madalas janitor sa shift na yon. Nagkunot siya ng noo. Ewan ko, pero ingat ka baka mapag-usapan ka. Ayokong mawalan ka rin ng trabaho. Babala niya. Gumiti lang ako ng pilit. Sira, wala yun no? Pero sa isip-isip ko, totoo kayang may nakakahalata na? Pagkaalis ni Jenny, lumapit si Berting na may hawak na walis. Anong sabi ng kaibigan mo, Iya? Umiling ako. Wala yon. Basta, wag ka na lang masyadong obvious, Manong. Paano? Hindi ko na yata maiwasan, ma'am. Kahit saan ka, gusto kong andun din ako. At ngumiti siya. At sa halip na pagalitan ko siya, natawa lang ako at pabirong hinampas ang kanyang braso. Hindi ko na kayang itanggi. Hindi na lamang si Berting ang nagpupumilit. Maging ako mismo ay naghahanap na ng pagkakataon. Sa mga sumunod na araw ay sinadya kong kunwari ay mag-overtime sa opisina. Alam kong delikado pero tila naging hibang na ako. At sa maliit na supply room, doon kami nagkita at pumuslit ni Berting. Naging abala kami sa isa't isa na parang bagong magnobyo at magnobya. Gigil kami sa isa't isa. Mika, ang ganda mo talaga kapag ngumingiti ka. Bulong niya habang nakakandong ako sa matanda. Tumigil ka nga, tanda. Baka may makarinig sa atin eh. Pili akong sagot at sa puntong yun, hinayaan kong kalasin niya ang botones ng blouse ko. Hanggang sa tuluyang makamit niya ang hangarin niya na naging hangarin ko na rin kalaunan. Hindi ko lubos sa kalain na papayagan ko siya at hindi ko rin lubos maisip na ibibigay ko ang dapat na sa asawa ko lang sa katulad niyang matanda. Napapikit na lang ako at napatingala sa gigil na umalipin sa katawan ko nung oras na yon. At doon, sa hindi namin inaasahan, bumukas ang pinto. Mika? Boses ni Jenny. Napabitaw agad si Berting sa akin at tila automatic na napatayo ako. Pero huli na. Nahuli kami sa akto. Alam kong nabungaran kami sa kalokohang ginagawa. Jen? Halos walang boses kong sabi. Hindi to. Umiling siya. Kita ko sa mukha niya ang halong pagkabigla at pagkadismaya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Mika, please. Alam kong hindi ako dapat makialam, pero kaibigan mo ko. Napapansin ko na kayong matagal na, pero ngayong kitang-kita ko na. Kitang-kita ko mismo. Ng dalawang mata ko. Napayuko na lang ako sa kahihiyan at hindi ko magawang lumingon kay Berting. Mika, may asawa ka. Diretsong sabi ni Jenny. Mahal ka ng asawa mo. Lahat kami. Alam kung gaano siya ka-proud sa'yo. Kung may problema man kayo, ayusin niyo. Huwag mong sayangin ang ilang taon niyong pinagsamahan para lang sa pansamantalang kapusukan. Hindi mo ba naiisip ang mga anak mo? Kung anong ginagawa niyo ni Manong Berting? Hindi lang to delikado sa trabaho. Delikado rin sa buhay mo, sa pamilya mo. Ramdam ko ang pamamanhid sa buong katawan ko sa mga narinig ko. At makakaya mo bang makasira ng pamilya? Mika, pamilyadong tao rin si Mang Berting. Dagdag niya pa na mas lalo kong ikinalumo. Jen,
Hindi ko alam kung paano nangyari. Mahina akong sagot, halos pabulong. Pero ang hirap palang iwasan. Ang hirap. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko. Kaya nga ngayon palang, Mika, tigilan mo na. Huwag mo nang palalain bago ka pa mahuli ng asawa mo. Hindi ako nakasagot. Ramdam ko ang bigat ng luha ko na gustong kumawala pero pinipigilan ko. Si Berting nananahimik lang. Nakayuko, parang walang lakas magsalita. Pagkatapos, dahan-dahan akong hinila ni Jenny palabas ng supply room. Kaibigan mo ko, Mika. Kaya ko lang to sinasabi dahil ayokong ikaw mismo ang magsisi balang araw. At doon, sa unang pagkakataon mula nang nagsimula ang lahat, naramdaman ko ang tunay na bigat ng kasalanan ko. Hindi na ito simpleng kilig o patagong lihim. May mga matang nakakita at nakaalam. Matapos ang gabing nahuli kami ni Jenny, hindi na ako nakatingin kay Berting ng diretsyo. Tuwing magtatagpo ang mga mata namin, agad kong iniiwas. Hindi na rin ako dumadaan sa supply room ng mag-isa. At kung minsan naiilang pa rin ako kapag naririnig ko ang paanas niyang, Mika, pwede ba tayong mag-usap? Pero naaalala ko ang sinabi ni Jenny sa akin. Kaya kahit nahihirapan ako, pinili kong umiwas, Miss Callie. Si Jenny mismo ang laging sumasabay sa akin kumain. Laging sinisigurong hindi ako maiiwan mag-isa sa opisina kapag overtime. Para siyang bantay, pero higit doon, para siyang ate na inaakay ako palayo sa bangin na muntik ko ng tuluyang talunan. Mika, minsan sabi niya habang pauwi kami, mahirap ang tukso, pero mas mahirap ang pagsisisi. Tandaan mo, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. At doon ako tuluyang nagising sa katotohanan. Unti-unti, natigil ang mga bulungan, ang mga tinginan, ang mga biro ni Berting. Wala na akong sinasagot. Hindi na ako sumasabay sa biro niya. Hanggang dumating ang punto na parang wala nang nangyari. Pagka-uwi ko, mas pinipili kong umupo sa tabi ng asawa ko. Pinipilit kong ibalik ang atensyon at pagmamahal sa kanya. Hindi pa katulad ng dati. Dahil hindi rin agad biglang nawala ang alaala ng kilig at kasalanan ko. Pero araw-araw, pinapaalala ko sa sarili ko. Muntik na akong masira, pero binigyan pa ako ng pagkakataon para bumawi. At kung may natutunan ako, na minsan hindi sapat ang pagiging mabuting tao kung hindi ka marunong umiwas sa tukso. Kung hindi kami nahuli ni Jenny, baka tuluyan na akong bumigay at nawala ang lahat. Ngayon, utang ko sa kanya hindi lang ang sikreto ko, kundi pati ang pagligtas sa buhay na tinayo ko kasama ng asawa ko. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po, Mika. At hanggang doon na lamang po ang ating kwento for the day. Sana kahit papaano'y may natutunan po tayo sa kwento ni Mika. Sa mga nais magkomento at magbigay ng reaksyon sa ating story, ay maaari lang kayong mag-comment down below. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Paalam.